Bagong lahat, naparami lang kahapon ng Jose Cuervo. So wala lang, shinare ko lang. Parehas talo yung mag-best friend kahapon. Tinroll palalo ni Kuya PJ Washington si Steph. Nag-ikalawang night-night. Short-handed pa yung Dallas, walang sentro. Si Dwight Powell pala yung natitira kaso injury din. Hindi pala Norman Powell. Babad na naman si Kyrie at si Max Christie. 42 points at 7 3-point shot kay Kyrie na meron pa siyang 9 points in 41 seconds nung third quarter. Ikawalong 40-point game ni Kyrie sa Dallas Mavericks franchise. Buhat na buhat talaga niya yung Dallas. Malas na nga yung Dallas dahil na-injured yung mga sentro nila, mas minalas pa yung kabilang team. Ito ang first time ulit na may masasabing sariling team si Kyrie. Hindi siya yung may-ari kundi siya yung main man ng team. Yung Cavaliers dati bago dumating si LeBron, yung sumunod doon yung Boston bago naging star player si Tatum. May Jaylen Brown na noon ng Celtics pero hindi pa katulad sa ngayon na all-star level. Sa Brooklyn naman nung unang taon nilang dalawa ni Kevin Durant kasi si KD hindi nakapaglaro ng unang season niya sa Brooklyn dahil sa injury. Si Kyrie yung star player bago dumating si James Harden ng sumunod na taon at naglaro na rin si KD. Sa Dallas naman, nung na-trade siya doon, merong Luka na siyang star player at franchise player. Na since nawala na si Luka at na-trade, si Anthony Davis yung dumating at injured pansamantagal. Si Kyrie ang maituturing naman ngayong main player at franchise player ng Dallas. Siya ulit ang showmaker ng isang team. Si Anthony Davis naman yung maituturing na second star pa rin behind Kyrie. 5 straight games pa si Kyrie na merong 40 minutes per game. Kahit replacement lang siya so far sa All-Star, siya pa rin ang All-Star player ng Dallas na papasok sa break. So kahit nagagalit yung ibang mga fans, at least merong natirang pang franchise player pa ulit yung Mavericks. Pangatlong season na rin naman niya sa Dallas, going 33 na si Kyrie. Siguro naman nag-i-stay na siya sa team na to since naging okay naman siya. Hindi tulad sa ibang teams na nagkaroon ng problema. Merong pang at least 3 to 4 years si Kyrie na natitira sa kanyang prime. Si Russell Westbrook naman nagkaroon ng hamstring injury at after All-Star na makakabalik ayon kay Coach Mike Malone. 8-game winning streak pa ang Dallas. Sa 7 games na nawala si Westbrook, nananalo pa rin yung team. Parang ito ang first time ulit kay Russell Westbrook na nawala ng matagal dahil sa injury. Since ang bentahe talaga niya, siya yung healthy player. Nang mawala si Westbrook, bumabalik ulit ang dating laro ni Jamal Murray. Naka 55 points, 20 out of 36 pa siya mula sa field versus Portland. Siyempre, si Nikola Jokic, triple-double na naman, may bago pa ba? 26 points, 15 rebounds at 10 assists. Mula October hanggang December, si Jamal Murray nag-a-average lang ng 19 points, 4 rebounds, 6 assists, 44 and 36%. Struggling pa yun na maituturing. Pagpasok naman kasi ng bagong taon, dito talaga bumabagsik yung ibang mga player Mula January hanggang bago magputukan ang February 13, merong siyang nasa average na 22 points, 3 rebounds, 6 assists, 50% sa field at 38% sa 3-point area. Sa stretch pa mula January, 5 player ng Denver ang nasa 50% sa field. Si Westbrook, Bron, MPJ Batang Quiapo, Murray at si Jokic. Sa stretch pa ng 8-game winning streak ng Denver, 3 games din kasi doon nawala si MPJ Batang Quiapo dahil sa hamstring injury. Pero si Jamal Murray nag-a-average ng 26 points, 3 rebounds at 7 assists. Nasa 54 and 38%. Bumabalik na yung game niya na number 3 pa rin ngayon ng Denver. 14 wins away, puwera usog para sa playoff spot sa West. May natitira pang nasa 27 games yung Nuggets. Si Nikola Jokic nasa 25 triple-double. Ikatlong player sa history na meron 3 sunod na season na 25 or more triple-double. Behind Westbrook at Oscar Robertson. Mukhang hindi niya rin naaabutan yung record ni Westbrook na 42 sa isang season. Sa 27 games na titira, kung malalaro ni Jokic lahat ng games na yon, kailangan niya ng 258 assists para maging pangatlong player sa history na meron triple-double average sa isang season. Kada mababawasan yung nalaro niya sa 27 games remaining, mababawasan din ng 10 yung 258 assists. Dahil sabi ni Jokic dati, kahit mag-champion sila, 1 to 2 years makakalimutan lang din yun. Pero kapag nagawa ni Jokic na magkaroon ng triple-double average sa isang season, hindi na siya makakalimutan. Tingnan nyo yung ibang MVP dati, limot na, pero si Oscar Robertson andun pa rin.